Naisip mo na ba kung bakit kung minsan ay tila masaya ang iyong tiyan at ang buong araw mo ay nagiging mas magaan? O kung bakit kapag hindi maganda ang pakiramdam ng iyong tiyan, parang wala ka sa sarili mo? Karamihan sa atin ay hindi napapansin ang mga simpleng bagay na humuhulma ng isang mahaba at makabuluhang buhay. Ngunit paano kung ang susi sa isang mas malinaw na pag-iisip, isang mas matatag na kalooban, at maging ang ating memorya ay nakatago sa isang lugar na hindi natin gaanong iniisip ang ating tiyan? Sa araw na ito, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay upang tuklasin ang isang kamanghamanghang ugnayan, ang koneksyon sa pagitan ng ating bituka at ating utak. Para sa ating pong mga kababayan na nasa 60 na taong gulang pataas, ito ay isang paksang maaaring magbigay ng bagong liwanag sa kung paano natin mapapangalagaan ang ating sarili habang tayo ay nagkakaedad. Ang ating pong katawan ay isang napakagandang sistema, kung saan ang bawat bahagi ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa. At isa sa pinakakaakit-akit na ugnayan ay ang tinatawag nating gut-brain connection, o ang koneksyon sa pagitan ng bituka at utak. Maaaring isipin natin na ang ating utak ang siyang kumokontrol sa lahat, at ito ay totoo naman sa maraming paraan. Ngunit ang ating bituka, na tahanan ng trilyon-trilyong mikroorganismo, ay mayroon ding malaking impluensya sa ating pag-iisip, ating pakiramdam, at maging sa ating memorya. Ito po ang layunin natin sa gabay na ito, upang maunawaan natin ng mas malalim ang koneksyon na ito, lalo na kung paano ito nakaapekto sa ating pong kalusugan bilang mga nakatatanda. Hindi po ito isang komplikadong pag-aaral sa medisina. Ang layunin natin ay magkaroon ng isang malinaw at madaling maintindihan na pag-uusap, na may mga praktikal na halimbawa at mga simpleng hakbang na maaari nating gawin upang mapabuti ang ating kalusugan ng utak sa pamamagitan ng pangangalaga sa ating bituka. Sa ating pong pagtanda, maraming mga pagbabago ang nangyayari sa ating katawan, kabilang na ang ating utak at ang ating bituka. Maaaring mapansin natin na mas madalas tayong makalimot, o kaya naman ay mas madali tayong makaramdam ng lungkot o pagkabalisa. Maaaring iniisip natin na ito ay bahagi lamang ng pagtanda, at ito ay totoo naman sa ilang aspeto. Ngunit ang hindi natin masyadong napapansin ay ang malaking papel na ginagampanan ng ating bituka sa mga pagbabagong ito. Ang ating pong bituka ay tahanan ng isang malawak na komunidad ng mga mikroorganismo na tinatawag nating microbiome. Kabilang dito ang iba't ibang uri ng bakterya, mga virus, at mga fungi. Ang ilan sa mga ito ay mabuti para sa atin, at ang ilan naman ay hindi gaanong mabuti kung sila ay dumami ng sobra. Ang balanse sa pagitan ng mabuti at masamang mikroorganismo sa ating bituka ay napakahalaga para sa ating kalusugan. Ngunit ano nga ba ang koneksyon nito sa ating utak? Ang ating bituka at utak ay nakikipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng isang komplikadong network ng mga nerbiyo at mga kemikal na mensahero. Isa sa mga pangunahing ruta ng komunikasyon ay ang vagus nerve, na isang mahabang nerbiyo na dumadaloy mula sa ating bituka patungo sa ating utak. Sa pamamagitan ng vagus nerve, ang ating bituka ay maaaring magpadala ng mga senyales sa ating utak, at ang ating utak ay maaari ring magpadala ng mga senyales sa ating bituka. Bukod dito, ang mga mikroorganismo sa ating bituka ay gumagawa rin ng iba't ibang mga kemikal, kabilang na ang mga neurotransmitter tulad ng serotonin, na kilala bilang happy hormone, at GABA, na tumutulong sa atin na kumalma. Ang mga kemikal na ito ay maaaring makaapekto sa ating mood, ating pagkabalisa, at maging sa ating pagtulog. Kung hindi balanse ang ating microbiome, maaari itong makaapekto sa produksyon ng mga neurotransmitter na ito, na maaaring humantong sa mga problema sa ating kalooban. Ang ating bituka ay mayroon ding mahalagang papel sa ating immune system. Halos 70% ng ating immune cells ay matatagpuan sa ating bituka. Ang mabuting bakterya sa ating bituka ay tumutulong na protektahan tayo laban sa mga masasamang mikroorganismo at tumutulong na palakasin ang ating immune system. Ang isang malusog na immune system ay mahalaga para sa lahat, ngunit lalo na para sa ating mga nakatatanda na maaaring mas madaling kapitan ng sakit. Ngunit hindi lamang ang ating muod ang naapektuhan ng ating bituka. Ang ating memorya at ang ating kakayahang mag-isip ng malinaw ay maaari ring maimpluwensyahan ng ating gut health. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang isang hindi balanseng microbiome ay maaaring mag-ambag sa pamamaga sa katawan, kabilang na sa utak. Ang talamak na pamamaga sa utak ay naugnay sa mga problema sa memorya at pag-iisip, pati na rin sa mas mataas na panganib ng mga sakit tulad ng Alzheimer's disease. Kaya, ano ang maaari nating gawin upang mapangalagaan ang ating bituka at sa gayon ay mapabuti ang ating kalusugan ng utak? Narito ang ilang mga praktikal na tips at halimbawa na maaari nating isama sa ating pang-araw-araw na buhay. 1. Kumain ng mas maraming prebiotics at probiotics.
Ang probiotics ay ang mga buhay na mabuting bakterya na makikita sa ilang mga pagkain at supplements. Ang mga ito ay tumutulong na dagdagan ang bilang ng mabuting bakterya sa ating bituka. Ang mga halimbawa ng pagkaing may probiotics ay ang yogurt, na may live at active cultures, kimchi, sauerkraut, at kombucha. Kung hindi tayo sigurado kung angkop ba sa atin ang pag-inom ng probiotic supplements, mabuting kumonsulta muna sa ating doktor. Ang prebiotics naman ay mga uri ng hibla na hindi natutunaw ng ating katawan, ngunit nagsisilbing pagkain para sa mabuting bakterya sa ating bituka. Ang mga pagkaing mayaman sa prebiotics ay ang bawang, sibuyas, asparagus, saging, at oats. Ang pagkain ng maraming prutas at gulay ay isang mahusay na paraan upang makakuha ng sapat na prebiotics. Halimbawa, sa halip na magkape sa umaga, maaari nating subukan ang isang maliit na serving ng yogurt na may prutas at oats. O kaya naman, maaari tayong magdagdag ng fermented vegetables tulad ng kimchi o sauerkraut sa ating pananghalian o hapunan. 2. Dagdagan ang ating fiber intake. Ang hibla o fiber ay mahalaga hindi lamang para sa ating panunaw, kundi pati na rin para sa ating microbiome. Ang hibla ay tumutulong na mapanatili ang regular na pagdumi at pinapakain din nito ang ating mabuting bakterya sa bituka. Ang mga pagkaing mayaman sa hibla ay ang mga prutas, gulay, whole grains, tulad ng brown rice at whole wheat bread, legumes, tulad ng beans at lentils, at nuts at seeds. Halimbawa, maaari nating subukan ang pagkain ng isang mansanas o isang peras bilang merienda. O kaya naman, maaari tayong magdagdag ng beans o lentils sa ating mga sopas at stews. Ang pagpili ng whole wheat bread sa halip na white bread ay isa ring madaling paraan upang madagdagan ang ating fiber intake. 3. Limitahan ang pagkain ng processed foods, mataas sa asukal, at saturated fats. Ang mga pagkaing ito ay maaaring makasama sa ating microbiome at maaaring magdulot ng pamamaga sa ating katawan. Ang labis na asukal ay maaaring pakainin ang masasamang bakterya at fungi sa ating bituka, habang ang mataas na saturated fats ay maaaring makagambala sa balanse ng ating microbiome. Halimbawa, sa halip na kumain ng chips o crackers bilang merienda, maaari tayong pumili ng nuts o prutas. Ang pagbabawas sa pag-inom ng matatamis na inumin at mga processed snacks ay makakatulong din ng malaki. 4. Magkaroon ng sapat na tulog. Ang kawalan ng sapat na tulog ay maaaring makaapekto sa ating microbiome. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang hindi regular na oras ng pagtulog ay maaaring magbago sa komposisyon ng ating gut bacteria. Sikapin nating magkaroon ng 7 to 8 oras ng tulog gabi-gabi. Halimbawa, ang pagkakaroon ng regular na oras ng pagtulog at paggising, kahit na sa mga weekends, ay makakatulong na mapabuti ang ating sleep pattern. Ang paglikha ng isang nakaka-relax na bedtime routine, tulad ng pagbabasa ng libro o pag-inom ng herbal tea, ay maaari ring makatulong. 5. Pamahalaan ang stress. Ang stress ay isa pang salik na maaaring makaapekto sa ating gut microbiome. Ang talamak na stress ay maaaring humantong sa mga pagbabago sa ating bituka na maaaring magdulot ng mga problema sa panunaw at maaaring makaapekto rin sa ating kalusugan ng utak. Halimbawa, ang paghahanap ng mga paraan upang pamahalaan ang stress, tulad ng pag-exercise ng regular, paggawa ng meditation o deep breathing exercises, o paglalaan ng oras para sa mga libangan at mga aktibidad na nakapagpapasaya sa atin, ay napakahalaga. Ang pakikipag-usap sa mga kaibigan o pamilya ay maaari ring makatulong na mabawasan ang stress. 6. Manatiling hydrated. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga para sa maraming mga function ng ating katawan, kabilang na ang ating panunaw at ang kalusugan ng ating bituka. Ang sapat na tubig ay tumutulong na mapanatiling malambot ang ating dumi, na nagpapadali sa paglabas nito at tumutulong na maiwasan ang constipation. Halimbawa, sikapin nating uminom ng hindi bababa sa 8 baso ng tubig sa isang araw. Maaari tayong magdala ng isang bote ng tubig sa ating tabi bilang paalala na uminom. 7. Isaalang-alang ang pag-inom ng probiotics pagkatapos ng antibiotics. Kung tayo ay nagkaroon ng impeksyon at kinailangang uminom ng antibiotics, mahalagang tandaan na ang antibiotics ay hindi lamang pumapatay sa masasamang bakterya, kundi pati na rin sa mabuting bakterya sa ating bituka. Pagkatapos ng pag-inom ng antibiotics, maaaring makatulong ang pag-inom ng probiotic supplements o pagkain ng mga pagkaing may probiotics upang maibalik ang balance ng ating microbiome. Muli, mabuting kumonsulta sa ating doktor tungkol dito. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga paraan kung paano natin mapapangalagaan ang ating bituka at sa gayon ay mapapabuti ang ating kalusugan ng utak.
Tandaan natin na ang mga maliliit na pagbabago sa ating pang-araw-araw na buhay ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ating pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Sa susunod na bahagi, mas pag-uusapan natin kung paano direktang nakaapekto ang ating gut health sa ating memorya. Tatalakayin natin ang mga mekanismo sa likod nito at magbibigay pa ng mga karagdagang tips kung paano natin mapapangalagaan ang ating memorya sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating bituka. Patuloy po natin ang ating pag-uusap tungkol sa kamangha-manghang koneksyon sa pagitan ng ating bituka at utak. Sa unang bahagi, tinalakay natin kung paano ang ating bituka, na tahanan ng trilyon-trilyong mikroorganismo, ay nakikipag-ugnayan sa ating utak at kung paano ang balancing microbiome ay maaaring makaapekto sa ating mood at immune system. Ngayon, pagtutuunan naman natin ng pansin ang isa pang mahalagang aspeto, ang ating memorya. Naisip mo na ba kung bakit kung minsan ay mas madali tayong makalimot sa ating pagtanda? Maraming mga salik ang maaaring makaapekto sa ating memorya, kabilang na ang ating edad, ating mga gene, at ating pamumuhay. Ngunit ang hindi natin maaaring baliwalain ay ang papel ng ating bituka sa ating kakayahang makaalala. Ang ating utak at bituka ay hindi lamang basta magkakahiwalay na bahagi ng ating katawan. Sila ay patuloy na nag-uusap at nagpapalitan ng impormasyon. At ang kalusugan ng ating bituka ay maaaring magkaroon ng malaking impluensya sa kung gaano kahusay ang ating utak sa paggana, lalo na pagdating sa memorya. Isa sa mga pangunahing paraan kung paano nakaapekto ang ating bituka sa ating memorya ay sa pamamagitan ng pamamaga. Tulad ng ating nabanggit sa unang bahagi, ang isang hindi balancing microbiome ay maaaring magdulot ng pamamaga sa buong katawan, kabilang na sa ating utak. Ang talamak na pamamaga sa utak ay maaaring makasagabal sa normal na paggana nito at maaaring humantong sa mga problema sa memorya at pag-aaral. Isipin na lang natin ang ating utak bilang isang komplikadong computer. Kung ang computer na ito ay puno ng virus o kung may mga nasirang file dahil sa pamamaga, hindi ito gagana ng maayos. Gayon din ang ating utak. Ang pamamaga ay maaaring makapinsala sa mga brain cells at makagambala sa mga koneksyon sa pagitan ng mga ito na siyang mahalaga para sa pagbuo at pag-alala ng mga memorya. Bukod pa rito, ang ating bituka ay gumagawa rin ng mga kemikal na maaaring direktang makaapekto sa ating utak. Isa na rito ang tinatawag na short-chain fatty acids na nabubuo kapag ang mabuting bakterya sa ating bituka ay nag-ferment ng hibla mula sa ating kinakain. Ang isang partikular na short-chain fatty acid, ang butyrate, ay natuklasang mayroong proteksyon na epekto sa utak at maaaring makatulong na mapabuti ang memorya at ang pag-aaral. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang produksyon ng neurotransmitters sa ating bituka. Halimbawa, halos 90% ng serotonin sa ating katawan ay ginagawa sa ating bituka. Ang serotonin ay hindi lamang mahalaga para sa ating mood, kundi pati na rin sa ating memorya at pag-iisip. Kung ang ating microbiome ay hindi balanse, maaari itong makaapekto sa produksyon ng serotonin na maaaring magresulta sa mga problema sa memorya. Ipinakikita rin ng mga pag-aaral na ang isang malusog na microbiome ay maaaring makatulong na protektahan ang utak laban sa mga sakit na neurodegenerative tulad ng Alzheimer's disease na karaniwang nakaapekto sa memorya ng mga nakatatanda. Bagamat hindi pa natin lubos na naunawaan ang eksaktong mekanismo, pinaniniwalaan na ang isang balancing microbiome ay maaaring makatulong na mabawasan ang pamamaga sa utak at maiwasan ang pagbuo ng mga amyloid plaques na siyang katangian ng Alzheimer's disease. Kaya, ano ang maaari nating gawin upang mapangalagaan ang ating bituka at mapabuti ang ating memorya sa ating pagtanda? Narito ang ilang karagdagang mga tips at mga praktikal na halimbawa. Ipagpatuloy ang pagkain ng prebiotics at probiotics. Tulad ng ating tinalakay sa unang bahagi, ang prebiotics at probiotics ay mahalaga para sa pagpapanatili ng isang balancing microbiome. Ang pagkain ng mga pagkaing may probiotics tulad ng yogurt at fermented vegetables ay maaaring makatulong na mapalakas ang populasyon ng mabuting bakterya sa ating bituka. Ang pagkain naman ng mga pagkaing mayaman sa prebiotics ay nagbibigay ng pagkain para sa mga mabuting bakterya na ito. Halimbawa, maaari tayong magsimula sa pamamagitan ng pagkain ng isang serving ng probiotic yogurt araw-araw. Siguraduhin lamang na ang yogurt ay may live and active cultures. Maaari rin tayong magdagdag ng iba't ibang uri ng prutas at gulay sa ating dieta upang makakuha ng mas maraming prebiotics. Subukan ang iba't ibang uri ng hibla. Hindi lamang ang dami ng hibla ang mahalaga, kundi pati na rin ang iba't ibang uri nito. Ang iba't ibang uri ng hibla ay pinapakain ang iba't ibang uri ng bakterya sa ating bituka. Kaya, sikaping isama ang iba't ibang mga pagkaing may hibla sa ating dieta.
tulad ng whole grains, prutas, gulay, legumes, at nuts at seeds. Halimbawa, maaari tayong magpalit-palit sa pagkain ng iba't ibang uri ng whole grains tulad ng oatmeal, brown rice, at quinoa. Ang pagkain ng iba't ibang kulay ng prutas at gulay ay makatutulong din upang masigurong nakakakuha tayo ng iba't ibang uri ng hibla. Iwasan ang labis na paggamit ng antibiotics kung hindi kinakailangan. Bagamat ang antibiotics ay mahalaga para sa paggamot ng mga bacterial infections, maaari rin itong makagambala sa balance ng ating microbiome. Kung tayo ay iniresetahan ng antibiotics, tanungin ang ating doktor kung ito ay talagang kinakailangan at kung mayroon bang ibang alternatibo. Kung kinakailangan nating uminom ng antibiotics, pag-isipan ang pag-inom ng probiotics pagkatapos upang maibalik ang balance ng ating bituka. Magkaroon ng aktibong pamumuhay. Ang regular na ehersisyo ay hindi lamang mabuti para sa ating pisikal na kalusugan, kundi pati na rin para sa ating microbiome. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang ehersisyo ay maaaring mapataas ang bilang ng mabuting bakterya sa ating bituka at mapabuti ang kanilang pagkakaiba-iba. Halimbawa, hindi kailangang maging mabigat ang ating ehersisyo. Ang simpleng paglalakad ng 30 minuto araw-araw, paghahalaman, o paggawa ng mga light exercises sa bahay ay maaaring makatulong. Sanayin ang ating utak. Ang pagpapanatiling aktibo ng ating utak ay mahalaga para sa pagpapanatili ng ating memorya. Maaari tayong magsanay ng ating utak sa pamamagitan ng pagbabasa, paglalaro ng mga puzzle o memory games, pag-aaral ng bagong kasanayan, o pakikisalamuha sa iba. Halimbawa, maaari tayong magsimulang magbasa ng mga libro o mga pahayagan araw-araw. Ang paglalaro ng crossword puzzles, sudoku, o memory card games ay maaari ring maging masaya at nakakaenganyong paraan upang sanayin ang ating utak. Isaalang-alang ang mga herbal supplements. Mayroong ilang mga herbal supplements na pinaniniwala ang makakatulong sa pagpapabuti ng memorya at kalusugan ng utak, at maaaring mayroon ding positibong epekto sa ating bituka. Halimbawa, ang turmeric na naglalaman ng curcumin ay may mga anti-inflammatory at antioxidant properties na maaaring makatulong na protektahan ang utak. Ang ginkgo biloba ay isa ring popular na supplement na pinaniniwalaang nakakatulong sa memorya at pag-iisip. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga supplements ay hindi dapat gamitin bilang kapalit ng isang malusog na dieta at pamumuhay, at mabuting kumonsulta muna sa ating doktor bago tayo magsimulang uminom ng anumang bagong supplement. Magkaroon ng positibong pananaw. Ang ating mental at emosyonal na kalagayan ay maaari ring makaapekto sa ating kalusugan ng bituka at utak. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw at ang pagiging palakaibigan at aktibo sa ating komunidad ay maaaring makatulong na mabawasan ang stress at mapabuti ang ating pangkalahatang kagalingan. Halimbawa, sikapin nating maglaan ng oras upang makasama ang ating mga pamilya at mga kaibigan. Ang pagsali sa mga grupo o mga aktibidad na ating kinagigiliwan ay maaari ring makatulong na mapanatili ang ating pagiging aktibo at positibo. Tandaan natin na ang pagpapabuti ng ating memorya ay isang proseso at maaaring tumagal ang panahon bago natin mapansin ang mga resulta. Ang mahalaga ay ang maging consistent sa ating mga pagsisikap at isama ang mga malulusog na gawin na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa susunod na bahagi, tatalakayin naman natin kung paano ang ating gut health ay nakaapekto sa ating mood at emosyonal na kalagayan. Malalaman natin kung bakit kung minsan ay tila magkaugnay ang ating tiyan at ating pakiramdam, at magbibigay kami ng mga tips kung paano natin mapapangalagaan ang ating emosyonal na kalusugan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating bituka. Malalim pa po nating pagmasdan ang koneksyon sa pagitan ng ating bituka at ating utak. Sa nakaraang mga bahagi, ating tinalakay kung paano ang ating gut health ay nakaapekto sa ating pangkalahatang kalusugan at maging sa ating memorya. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang isang bagay na napakahalaga sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ang ating mood at emosyonal na kalagayan. Hindi ba ninyo napapansin na kung minsan, kapag hindi maganda ang pakiramdam ng inyong tiyan, parang wala kayong gana o kaya naman ay mas madali kayong mainis? O kaya naman, kapag masaya ang inyong pakiramdam, parang pati ang inyong tiyan ay nakikisaya rin? Ito ay hindi lamang isang coincidence. Mayroong malalim na ugnayan sa pagitan ng ating bituka at ating emosyon. Ang ating bituka ay madalas na tinatawag na second brain dahil sa kanyang sariling komplikadong sistema ng nerbiyo, ang enteric nervous system. Ang sistemang ito ay nakapag-iisa mula sa ating utak, ngunit ito ay patuloy na nakikipag-ugnayan dito. Sa pamamagitan ng vagus nerve, ang ating bituka ay nagpapadala ng mga senyales sa ating utak, at ang mga senyales na ito ay maaaring makaapekto sa ating mood at emosyon.
Isa sa mga pangunahing paraan kung paano nakaapekto ang ating bituka sa ating muod ay sa pamamagitan ng produksyon ng mga neurotransmitters. Tulad ng ating nabanggit dati, ang serotonin, na kilala bilang happy hormone, ay pangunahing ginagawa sa ating bituka. Ang serotonin ay mahalaga sa regulasyon ng ating muod, ating pagtulog, at ating gana sa pagkain. Kung hindi balanse ang ating microbiome, maaari itong makaapekto sa produksyon ng serotonin na maaaring magdulot ng mga sintomas ng depresyon at pagkabalisa. Bukod sa serotonin, ang ating bituka ay gumagawa rin ng iba pang neurotransmitters tulad ng dopamine na naugnay sa kasiyahan at motivation at GABA na tumutulong sa atin na kumalma at mabawasan ang pagkabalisa. Ang isang malusog na microbiome ay mahalaga para sa normal na produksyon ng mga neurotransmitters na ito. Ang pamamaga sa katawan na maaaring dulot ng isang hindi balancing microbiome ay maaari ring makaapekto sa ating mood. Ang talamak na pamamaga ay naugnay sa mas mataas na panganib ng depresyon at iba pang mga kondisyon sa kalusugan ng isip. Ang mabuting balita ay nasa pamamagitan ng pangangalaga sa ating bituka. Maaari nating mabawasan ang pamamaga sa ating katawan at potensyal na mapabuti ang ating mood. Ipinakikita rin ng mga pag-aaral na ang pagkakaroon ng isang malusog at magkakaibang microbiome ay maaaring maging proteksyon laban sa stress. Kapag tayo ay stressed, ang ating katawan ay naglalabas ng mga stress hormones tulad ng cortisol. Ang isang balancing microbiome ay maaaring makatulong na i-regulate ang ating stress response at mabawasan ang negatibong epekto ng stress sa ating mood. Para sa ating mga nakatatanda, ang pagkakaroon ng matatag at positibong mood ay napakahalaga para sa ating pangkalahatang kagalingan. Ang pagbabago sa mood, ang pakiramdam ng lungkot o pagkabalisa, ay hindi dapat baliwalain bilang simpleng bahagi ng pagtanda. Maaaring mayroon itong mas malalim na ugat, at ang ating gut health ay maaaring isang mahalagang bahagi ng palaisipan na ito. Kaya, ano ang maaari nating gawin upang mapangalagaan ang ating bituka at mapabuti ang ating mood at emosyonal na kalagayan sa ating pagtanda? Narito ang ilang mga praktikal na hakbang na maaari nating subukan. Pagtuunan ng pansin ang pagkain ng iba't ibang uri ng halaman. Ang pagkain ng maraming prutas, gulay, whole grains, at legumes ay nagbibigay sa ating bituka ng iba't ibang uri ng hibla na siyang pinapakain ang iba't ibang uri ng mabuting bakterya. Ang pagkakaroon ng isang magkakaibang microbiome ay naugnay sa mas mahusay na kalusugan ng isip at mas matatag na mood. Halimbawa, sikapin nating isama ang iba't ibang kulay ng prutas at gulay sa ating mga pagkain. Maaari tayong magdagdag ng mga dahon ng gulay sa ating mga sopas at stews, o kaya naman ay maghanda ng isang makulay na salad. Limitahan ang pag-inom ng alak at caffeine. Ang labis na pag-inom ng alak at caffeine ay maaaring makairita sa ating bituka at maaaring makaapekto sa ating mood at pagkabalisa. Subukan nating limitahan ang ating pag-inom ng mga ito at tingnan kung mayroon itong positibong epekto sa ating pakiramdam. Halimbawa, maaari nating subukang palitan ang ating pang-umagang kape ng herbal tea. O kaya naman ay limitahan ang ating pag-inom ng alak sa ilang okasyon lamang. Maglaan ng oras para sa relaxation at mindfulness. Ang stress ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa ating bituka at ating mood. Ang paglalaan ng oras para sa mga aktibidad na nakapagpaparelax sa atin, tulad ng meditation, deep breathing exercises, o simpleng pag-upo at pagmamasid sa ating paligid, ay maaaring makatulong na mabawasan ang stress at mapabuti ang ating emosyonal na kalagayan. Halimbawa, maaari tayong magsimula sa pamamagitan ng paglalaan ng 5 hanggang 10 minuto bawat araw para sa tahimik na pag-upo at paghinga ng malalim. Maraming mga guided meditation apps at videos na maaari nating gamitin. Kumonekta sa iba at maging aktibo sa ating komunidad. Ang pakikisalamuha sa ibang tao at ang pagkakaroon ng malakas na suporta mula sa ating pamilya at mga kaibigan ay napakahalaga para sa ating emosyonal na kalusugan. Ang pagiging aktibo sa ating komunidad ay maaari rin nating bigyan ng pakiramdam ng layunin at pagkakaugnay. Halimbawa, maaari tayong sumali sa mga grupo o mga aktibidad na ating kinagigiliwan, tulad ng mga senior citizen clubs, mga religious organizations, o mga volunteer groups. Ang regular na pakikipag-usap sa ating mga mahal sa buhay ay maaari ring makatulong. Subukan ang mga fermented foods. Ang mga fermented foods tulad ng kimchi, sauerkraut, at miso ay mayaman sa probiotics at maaaring makatulong na mapabuti ang balance ng ating microbiome. Ang pagsasama ng mga pagkaing ito sa ating dieta ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa ating mood. Halimbawa, maaari tayong magdagdag ng isang maliit na serving ng kimchi sa ating mga pagkain, o kaya naman ay gumamit ng miso paste sa ating mga sopas. Isaalang-alang ang pag-inom ng omega-3 fatty acid.
omega-3 fatty acid na matatagpuan sa mga pagkaing tulad ng matatabang isda, tulad ng salmon at tuna, flax seeds, at walnuts, ay may mga anti-inflammatory properties at maaaring makatulong na mapabuti ang mood at mabawasan ang pagkabalisa. Halimbawa, maaari tayong subukang kumain ng isda ng 2 o 3 beses sa isang linggo. Kung hindi tayo kumakain ng isda, maaari tayong mag-isip ng pag-inom ng omega-3 fatty acid. Ngunit mahalagang kumonsulta muna sa ating doktor. Magkaroon ng regular na routine sa pagkain. Ang pagkain sa parehong oras araw-araw ay maaaring makatulong na i-regulate ang ating digestive system at maaaring magkaroon din ng positibong epekto sa ating mood. Subukan nating magkaroon ng regular na oras para sa ating mga pagkain at iwasan ang paglaktaw sa mga ito. Tandaan natin na ang ating mood at emosyonal na kalagayan ay komplikado at maaaring maapektuhan ng maraming mga salik. Ang pangangalaga sa ating gut health ay isa lamang bahagi ng malaking larawan, ngunit ito ay isang mahalagang bahagi na hindi natin dapat baliwalain. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga maliliit na pagbabago sa ating dieta at pamumuhay, maaari tayong magkaroon ng positibong epekto sa ating mood at pangkalahatang kagalingan. Sa susunod na bahagi, mas pagtutuunan natin ng pansin ang isa pang mahalagang aspeto ng koneksyon sa pagitan ng bituka at utak, ang brain clarity. Tatalakayin natin kung paano ang ating gut health ay nakaapekto sa ating kakayahang mag-isip ng malinaw at mag-focus. At magbibigay kami ng mga tips kung paano natin mapapabuti ang ating mental sharpness sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating bituka. Patuloy nating tuklasin ang malalim na koneksyon sa pagitan ng ating bituka at ating utak. Sa mga nakaraang bahagi, ating napag-usapan kung paano ang ating gut health ay nakaapekto sa ating mood at memorya. Ngayon, ang ating pong pagtutuunan ay kung paano naman ito nakaapekto sa ating brain clarity o ang ating kakayahang mag-isip ng malinaw at mag-focus. Sa ating pong pagtanda, maaaring mapansin natin na kung minsan ay mas nahihirapan tayong magkonsentra o kaya naman ay mas mabagal ang ating pag-iisip. Maaaring iniugnay natin ito sa simpleng pagtanda, ngunit ang kalusugan ng ating bituka ay maaaring mayroon ding malaking papel dito. Ang ating utak ay nangangailangan ng patuloy na supply ng enerhiya at mga sustansya upang gumana ng maayos. At ang ating bituka ang siyang pangunahing responsable sa pagproseso ng ating kinakain at pagkuha ng mga sustansyang ito. Kung ang ating bituka ay hindi malusog, maaari itong makaapekto sa kung gaano kahusay ang ating katawan sa pag-absorb ng mga mahahalagang nutrients na kailangan ng ating utak. Halimbawa, ang ilang mga bitamina tulad ng vitamin B12 ay mahalaga para sa normal na paggana ng ating utak. Ang isang hindi malusog na bituka ay maaaring hindi makapag-absorb ng sapat na vitamin B12 na maaaring humantong sa mga problema sa memorya, pag-iisip at brain clarity. Bukod pa rito, ang ating bituka ay gumagawa rin ng iba't ibang uri ng kemikal na maaaring makaapekto sa ating utak. Isa na rito ang mga short-chain fatty acids, tulad ng butyrate na ating nabanggit na dati. Ang mga short-chain fatty acid na ito ay hindi lamang nagbibigay ng enerhiya sa ating colon cells, kundi maaari rin silang tumawid sa blood-brain barrier at direktang makaapekto sa ating utak. Ang butyrate, halimbawa, ay ipinakita na maaaring makatulong na mapabuti ang cognitive function at protektahan ang utak laban sa pamamaga. Ang pamamaga sa katawan na maaaring dulot ng isang hindi balancing microbiome ay maaari ring makaapekto sa ating brain clarity. Ang talamak na pamamaga ay maaaring makagambala sa komunikasyon sa pagitan ng mga brain cells at maaaring humantong sa brain fog, isang kondisyon kung saan nahihirapan tayong mag-isip ng malinaw at mag-focus. Ang ating gut microbiome ay mayroon ding papel sa ating immune system. Ang isang malusog na immune system ay mahalaga para sa pagprotekta sa ating utak laban sa mga impeksyon at pamamaga. Kung hindi balanse ang ating microbiome, maaaring humina ang ating immune system na maaaring magdulot ng mas mataas na panganib ng mga problema sa utak. Para sa ating mga nakatatanda, ang pagkakaroon ng malinaw na pag-iisip ay napakahalaga para sa ating kalayaan at kalidad ng buhay. Ang mga problema sa brain clarity ay maaaring makaapekto sa ating kakayahang magsagawa ng mga pang-araw-araw na gawain, makipag-ugnayan sa iba, at masiyahan sa ating buhay. Kaya, ang pangangalaga sa ating bituka ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapanatili ng ating mental sharpness. Ano nga ba ang maaari nating gawin upang mapangalagaan ang ating bituka at mapabuti ang ating brain clarity sa ating pagtanda? Narito ang ilang mga karagdagang tips at mga praktikal na halimbawa. Isa, siguraduhin na tayo ay nakakakuha ng sapat na DE vitamins. Ang BC vitamins, lalo na ang vitamin B12, ay mahalaga para sa kalusugan ng ating utak.
Ang vitamin B12 ay karaniwang matatagpuan sa mga produktong hayop tulad ng karne, isda, itlog, at dairy products. Kung tayo ay vegetarian o vegan, maaaring kailanganin nating kumuha ng B12 supplements. Mahalagang kumonsulta sa ating doktor upang malaman kung tayo ay nangangailangan ng supplements. Halimbawa, maaari tayong magdagdag ng mas maraming isda o manok sa ating dieta. Kung tayo ay vegetarian, maaari tayong uminom ng fortified plant-based milk o kumain ng nutritional yeast na mayaman din sa GE vitamins. 2. Isama ang mga pagkaing mayaman sa antioxidants sa ating dieta. Ang antioxidants ay tumutulong na protektahan ang ating mga brain cells mula sa pinsala dulot ng mga free radicals. Ang mga pagkaing mayaman sa antioxidants ay ang mga prutas, tulad ng blueberries, strawberries, at raspberries, gulay, tulad ng spinach at kale, dark chocolate, at green tea. Halimbawa, maaari tayong magdagdag ng isang dakot ng berries sa ating oatmeal sa umaga, o kaya naman ay maghanda ng isang salad na may iba't ibang kulay ng gulay. Ang pag-inom ng isang tasa ng green tea sa hapon ay maaari ring maging kapaki-pakinabang. 3. Magkaroon ng regular na ehersisyo na nakakapagpataas ng tibok ng puso. Ang ehersisyo ay hindi lamang mabuti para sa ating pisikal na kalusugan, kundi pati na rin para sa ating utak. Ang regular na ehersisyo ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa utak, na siyang naghahatid ng oxygen at mga sustansya na kailangan nito upang gumana ng maayos. Halimbawa, ang brisk walking, swimming, o cycling ng hindi bababa sa 30 minuto ilang beses sa isang linggo ay maaaring makatulong na mapabuti ang brain clarity. 4. Panatilihin ang isang malusog na timbang. Ang labis na timbang o obesity ay naugnay sa mas mataas na panganib ng pamamaga at mga problema sa utak. Ang pagpapanatili ng isang malusog na timbang sa pamamagitan ng isang balansing dieta at regular na ehersisyo ay mahalaga para sa ating brain clarity. 5. Subukan ang mga nootropics, natural na paraan. Mayroong ilang mga natural na sangkap na pinaniniwalaang makakatulong na mapabuti ang cognitive function at brain clarity. Kabilang dito ang caffeine, sa moderation, L-theanine, matatagpuan sa green tea, at ginkgo biloba. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang epekto ng mga ito ay maaaring mag-iba sa bawat tao, at mabuting kumonsulta muna sa ating doktor bago subukan ang anumang bago. 6. Magkaroon ng sapat na mental stimulation. Ang pagpapanatiling aktibo ng ating isip ay mahalaga para sa pagpapanatili ng brain clarity. Maaari tayong magbasa, magsulat, maglaro ng mga puzzle, matuto ng bagong kasanayan, o makilahok sa mga aktibidad na nakakaengganyo sa ating isip. Halimbawa, maaari tayong sumali sa isang book club, mag-aral ng bagong wika, o kaya naman ay magsimulang maglaro ng chess o sudoku. 7. Matulog ng sapat at may kalidad. Ang sapat na tulog ay mahalaga para sa ating utak upang makapagpahinga at makapagproseso ng impormasyon. Ang kawalan ng tulog ay maaaring humantong sa brain fog at mga problema sa konsentrasyon. Sikapin nating magkaroon ng 7 hanggang 8 oras ng tulog gabi-gabi. Halimbawa, ang pagkakaroon ng regular na oras ng pagtulog at paggising, paglikha ng isang tahimik at madilim na kapaligiran sa ating silid-tulugan, at pag-iwas sa paggamit ng electronic devices bago matulog ay maaaring makatulong na mapabuti ang kalidad ng ating tulog. Tandaan natin na ang ating brain clarity ay maaaring maapektuhan ng maraming mga salik, at ang pangangalaga sa ating gut health ay isang mahalagang bahagi nito. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga positibong pagbabago sa ating pamumuhay, maaari tayong magkaroon ng mas malinaw na pag-iisip at mapanatili ang ating mental sharpness sa ating pagtanda. Sa susunod na bahagi, mas pag-uusapan natin ang papel ng stress sa koneksyon sa pagitan ng bituka at utak. Malalaman natin kung paano ang stress ay maaaring makaapekto sa ating gut health at kung paano naman ang ating gut health ay maaaring makaapekto sa ating kakayahang humarap sa stress. Magbibigay din kami ng mga tips kung paano natin mapapamahalaan ang stress para sa mas malusog na bituka at utak. Ating ipagpatuloy ang ating mahalagang pag-uusap tungkol sa koneksyon ng ating bituka at utak. Sa mga nakaraang bahagi, tinalakay natin ang epekto ng gut health sa ating memorya at brain clarity. Ngayon, ating pong pagtutuunan ang pansin ang papel ng stress sa ugnayang ito. Sa ating pong pang-araw-araw na buhay, hindi natin maiiwasan ang stress. Ito ay maaaring manggaling sa iba't ibang anyo, mga problema sa pamilya, pinansyal na mga alalahanin, o maging mga pagbabago sa ating kalusugan habang tayo ay nagkakaedad. Ngunit ang hindi natin maaaring baliwalain ay ang malalim na epekto ng stress sa ating bituka at, sa pamamagitan nito, sa ating utak. Kapag tayo ay nakararanas ng stress, ang ating katawan ay naglalabas ng mga stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline.
Ang mga hormones na ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang epekto sa ating katawan, kabilang na ang ating digestive system. Ang stress ay maaaring magdulot ng pagbabago sa ating gut motility, na maaaring magresulta sa mga problema tulad ng pananakit ng tiyan, bloating, diarrhea, o constipation. Bukod dito, ang stress ay maaari ring makaapekto sa komposisyon ng ating gut microbiome. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang talamak na stress ay maaaring magpataas ng bilang ng masasamang bakterya sa ating bituka at bawasan ang bilang ng mabuting bakterya. Ang kawalan ng balance na ito sa ating microbiome ay maaaring humantong sa pamamaga sa bituka at sa buong katawan na maaaring makaapekto rin sa ating utak. Ang stress ay maaaring magpalakas ng tinatawag na leaky gut syndrome, kung saan ang lining ng ating bituka ay nagiging mas permeable. Ito ay nagpapahintulot sa mga masasamang substansya mula sa ating bituka na makapasok sa ating bloodstream, na maaaring magdulot ng pamamaga sa buong katawan, kabilang na sa ating utak. Ang pamamaga sa utak ay maaaring makaapekto sa ating mood, memorya, at brain clarity, tulad ng ating tinalakay sa mga nakaraang bahagi. Ang ating bituka naman ay maaari ring makaapekto sa ating kakayahang humarap sa stress. Ang isang malusog na microbiome ay maaaring makatulong na i-regulate ang ating stress response at mabawasan ang negatibong epekto ng stress hormones sa ating katawan. Ang mabuting bakterya sa ating bituka ay gumagawa ng mga kemikal na maaaring makipag-ugnayan sa ating utak at makatulong na mabawasan ang pagkabalisa at mapabuti ang ating mood. Para sa ating mga nakatatanda, ang epekto ng stress sa ating kalusugan ng bituka at utak ay maaaring maging mas malalim. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating katawan ay maaaring maging mas sensitibo sa stress, at ang ating kakayahan na makabawi mula dito ay maaaring bumaba. Kaya, ang pag-aaral kung paano pamahalaan ang stress ay napakahalaga para sa pagpapanatili ng isang malusog na bituka at utak sa ating pagtanda. Ano ang maaari nating gawin upang mapamahalaan ang stress at mapangalagaan ang ating bituka at utak? Narito ang ilang mga praktikal na pamamaraan na maaari nating subukan. Isa, magsagawa ng mga relaxation techniques. Ang regular na pagsasagawa ng mga relaxation techniques ay maaaring makatulong na mabawasan ang ating stress levels. Kabilang dito ang deep breathing exercises, meditation, yoga, o kahit na simpleng pag-upo ng tahimik at pagre-relax sa loob ng ilang minuto bawat araw. Halimbawa, maaari tayong magsimula sa pamamagitan ng paglalaan ng 5 hanggang 10 minuto bawat araw para sa deep breathing. Umupo ng komportable, ipikit ang ating mga mata, at huminga ng malalim sa pamamagitan ng ating ilong. Hawakan ang ating hininga ng ilang segundo, at pagkatapos ay dahan-dahan itong ilabas sa pamamagitan ng ating bibig. Ulitin ito ng ilang beses. 2. Maglaan ng oras para sa mga libangan at mga aktibidad na nakapagpapasaya. Ang paggawa ng mga bagay na ating kinagigiliwan ay isang mahusay na paraan upang mabawasan ang stress at mapabuti ang ating mood. Ito ay maaaring ang paghahalaman, pagpipinta, pakikinig sa musika, pagbabasa, o paggugol ng oras sa ating mga mahal sa buhay. Halimbawa, maaari tayong magtakda ng schedule para sa ating mga libangan. Kung mahilig tayo sa paghahalaman, maaari tayong maglaan ng ilang oras bawat linggo upang alagaan ang ating mga halaman. Kung tayo ay mahilig sa musika, maaari tayong makinig sa ating mga paboritong awitin o mag-aral ng bagong instrumento. 3. Maging aktibo sa pisikal. Ang regular na ehersisyo ay isang napakahusay na stress reliever. Ang pisikal na aktibidad ay tumutulong na maglabas ng endorphins, na mayroong mood-boosting effects. Hindi kailangang maging mabigat ang ating ehersisyo. Ang simpleng paglalakad, paglangoy, o paggawa ng mga light exercises ay maaaring makatulong. Halimbawa, maaari tayong magsimula sa pamamagitan ng paglalakad ng 30 minuto halos araw-araw. Maaari rin tayong sumali sa isang senior exercise class o mag-ehersisyo kasama ang ating mga kaibigan. 4. Matulog ng sapat. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring magpalala ng stress. Sikapin nating magkaroon ng sapat na tulog gabi-gabi, karaniwan ay 7 hanggang 8 oras. Ang pagkakaroon ng regular na sleep schedule at ang paglikha ng isang nakaka-relax na bedtime routine ay maaaring makatulong. Halimbawa, subukan nating matulog at gumising sa parehong oras araw-araw, kahit na sa mga weekends. Bago matulog, maaari tayong maligo ng mainit, magbasa ng libro, o uminom ng herbal tea. 5. Kumain ng balansing dieta. Ang ating kinakain ay maaaring makaapekto sa ating kakayahang humarap sa stress. Ang pagkain ng balansing dieta na mayaman sa prutas, gulay, whole grains, at lean protein ay maaaring makatulong na mapalakas ang ating immune system at mapabuti ang ating mood.
Iwasan ang labis na pagkonsumo ng processed foods, matatamis na inumin, at labis na caffeine na maaaring magpalala ng pagkabalisa. 6. Magkaroon ng malakas na social support system. Ang pagkakaroon ng mga taong mapagkakatiwalaan at maaaring nating mapaghingahan ng ating mga problema ay napakahalaga para sa pamamahala ng stress. Makipag-ugnayan sa ating pamilya, mga kaibigan, o sumali sa mga support groups. Halimbawa, maaari tayong magtakda ng regular na oras upang makipag-usap sa ating mga mahal sa buhay, maaaring sa pamamagitan ng telepono o personal na pagbisita. Ang pakikisalamuha sa iba na may katulad na mga karanasan ay maaari ring makatulong. 7. Isaalang-alang ang propesyonal na tulong kung kinakailangan. Kung nahihirapan tayong pamahalaan ang ating stress, huwag tayong mag-atubiling humingi ng tulong sa isang propesyonal, tulad ng isang therapist o counselor. Sila ay maaaring magbigay sa atin ng mga epektibong strategies at suporta upang makayanan ang stress. Tandaan natin na ang stress ay isang normal na bahagi ng buhay, ngunit ang sobrang stress ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa ating kalusugan ng bituka at utak. Ang pag-aaral kung paano pamahalaan ang stress ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapanatili ng ating pangkalahatang kagalingan sa ating pagtanda. Sa susunod at huling bahagi ng ating gabay, ating pagtitipon ang lahat ng ating natutunan at magbibigay kami ng isang buod ng mga mahahalagang punto. Magbibigay din kami ng mga huling pagninilay at mga mungkahi para sa karagdagang resources o suporta upang patuloy nating mapangalagaan ang ating gut-brain connection para sa isang mas malusog at mas maligayang buhay. Sa loob ng ilang bahagi, ating ginalugad kung paano ang ating gut health ay direktang nakaapekto sa ating memorya, ating mood, ating brain clarity, at kung paano ang stress ay gumaganap ng mahalagang papel sa ugnayang ito. Ating pong sariwain ang ilan sa mga mahahalagang punto na ating tinalakay. Nalaman natin na ang ating bituka ay hindi lamang isang organo para sa pagtunaw ng pagkain, kundi ito rin ay tahanan ng trilyon-trilyong mikroorganismo na bumubuo sa ating gut microbiome. Ang balanse ng mga mabuti at masamang bakterya sa ating bituka ay may malalim na epekto sa ating buong katawan, kabilang na ang ating utak. Napag-alaman natin kung paano ang isang malusog na microbiome ay maaaring mapabuti ang ating memorya sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa utak at paggawa ng mga kemikal tulad ng butyrate na nakakatulong sa paggana ng ating mga brain cells. Nakita rin natin kung paano ang ating bituka ay gumagawa ng karamihan sa ating serotonin, ang happy hormone, na siyang nagpapaliwanag kung bakit ang ating gut health ay malapit na naugnay sa ating mood at emosyonal na kalagayan. Tinalakay din natin kung paano ang ating bituka ay mahalaga sa ating brain clarity, dahil ito ang responsable sa pag-absorb ng mga mahahalagang nutrients na kailangan ng ating utak upang gumana ng maayos. At hindi natin kinaligtaang talakayin ang mahalagang papel ng stress, kung paano ito maaaring makaapekto sa ating gut microbiome, at kung paano naman ang isang malusog na bituka ay maaaring makatulong sa atin na mas mahusay na makayanan ang stress. Sa ating pagtanda, ang pangangalaga sa ating gut-brain connection ay nagiging mas mahalaga. Ang mga pagbabago sa ating katawan at pamumuhay ay maaaring makaapekto sa ating bituka at utak. Ngunit ang mabuting balita ay na mayroon tayong kapangyarihan na gumawa ng mga positibong pagbabago na maaaring makatulong sa ating magkaroon ng mas malusog na utak at katawan. Narito ang ilan sa mga pangunahing takeaway at mga mungkahi para sa patuloy na pangangalaga sa ating gut-brain connection. Pagkain ng balansing dieta. Unahin ang mga pagkaing mayaman sa prebiotics, tulad ng bawang, sibuyas, saging, at probiotics, tulad ng yogurt na may live cultures, kimchi. Dagdagan ang pagkain ng iba't ibang uri ng prutas, gulay, whole grains, at legumes upang suportahan ang isang magkakaibang at malusog na microbiome. Limitahan ang processed foods, asukal, at saturated fats. Ang mga pagkaing ito ay maaaring makasama sa ating microbiome at magdulot ng pamamaga. Magkaroon ng sapat na fiber intake. Ang hibla ay mahalaga para sa pagpapakain sa mabuting bakterya sa ating bituka at para sa regular na panunaw. Manatiling hydrated. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan, kabilang na ang ating bituka. Magkaroon ng sapat na tulog. Ang regular na pagtulog ay mahalaga para sa ating bituka at utak. Pamahalaan ang stress. Maghanap ng mga paraan upang mabawasan at mapamahalaan ang stress sa pamamagitan ng relaxation techniques, ehersisyo, at paggugol ng oras sa mga aktibidad na nakapagpapasaya. Maging aktibo sa physical at mental. Ang regular na ehersisyo at ang patuloy na pag-aaral at pag-iisip ay mabuti para sa parehong bituka at utak. Kumonsulta sa doktor kung mayroon tayong mga alalahanin tungkol sa ating kalusugan ng bituka o utak.
mahalagang kumonsulta sa ating doktor para sa tamang diagnosis at paggamot. Nawa ang gabay na ito ay nagbigay sa inyo ng bagong pananaw sa kahalagahan ng ating bituka para sa ating kalusugan ng utak. Tandaan natin na ang ating katawan ay isang kahangahangang sistema at ang pangangalaga sa bawat bahagi nito ay mahalaga para sa ating pangkalahatang kagalingan. Ang maliliit na hakbang na ating ginagawa araw-araw ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ating kalusugan sa hinaharap. Kung nais ninyong mas palalimin pa ang inyong kaalaman tungkol sa paksang ito, narito ang ilang mga resources na maaari ninyong tingnan. Mga website at mga artikulo tungkol sa gut health at ang gut-brain connection mula sa mga mapagkakatiwalaang medikal na organisasyon at mga eksperto. Mga libro tungkol sa nutrisyon at ang microbiome. Mga suportang grupo o komunidad para sa mga nakatatanda na interesado sa pagpapabuti ng kanilang kalusugan. Huwag nating kalimutang ang ating kalusugan ay nasa ating mga kamay. Ang paggawa ng mga aktibong hakbang upang pangalagaan ang ating bituka ay isang pamumuhunan sa ating sariling kinabukasan, sa ating memorya, sa ating mood, at sa ating kakayahang mag-isip ng malinaw. Alin sa mga senyales na ito ang nakita mo sa sarili mo? Gumawa ng isang hakbang ngayon, kahit maliit lamang, upang alagaan ang sarili mong kinabukasan. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng ginhawa o liwanag, ibahagi mo ito sa isang taong nangangailangan ng kaunting pag-asa ngayon. At kung gusto mong patuloy na makinig sa mga banayad na kwentong tulad nito, mag-subscribe ka sa channel. Hilingin mo sa kaibigan mong marunong sa cellphone. Gusto ka naming makasama sa susunod na kwento.